Hi guys, konbawa and Merry Christmas to each and every one of you. So, this is Japanese language vocabulary series and today is another word of the day. So, ano nga ba ang kalimitan yung ginagamit kung nagdi-describe kayo sa isang lugar na matao or maraming tao? So, marahil po, kalimitan sa inyo ay ginagamit ang salitang ipay. So, shtoga ipay. So, ganyan po ba kayo sumagot kung tatanungin kayo ng kasamahang Japanese kung marami bang tao ang lugar na tinutukoy niya? So, wala naman pong problema kung shtoga ipay ang sagot nyo dyan. Kaya nga lang po, may isa pang paraan kung paano natin sagutin ang tanong na iyan. At ito po ang kalimitang ginagamit ng mga Japanese sa pagdidescribe or paglalarawan ng isang lugar na matao. So, ituturo ko po iyan sa inyo. So, kung curious kayo at gusto nyong malaman ay tapusin nyo po ang video ito. So, sa pagtatanong ng mga kasamahan mong Japanese or friends mo na Japanese kung kamusta ang sitwasyon sa isang lugar or kung tinutukoy ba nila kung gaano karami ang tao at tapos ay sasagutin mo na maraming tao. So, siguro ay gagamitin nyo ang word na ipay. Subalit, sa video ito ay tuturuan ko po kayo kung ano nga ba ang kalimitang ginagamit na salita ng mga Japanese to describe na matao ang isang lugar. So, kalimitan po nilang ginagamit yan. Sa kalimitan ko lang ginagamit yan ay ang salitang komu. So, siguro ay narinig nyo na ito sa mga kasamahan yung Japanese tuwing nag-describe sila na maraming tao ang lugar na kanilang pinuntahan. So, halimbawa ay itatanong sa inyo ng yung Japanese na kasamahan sa trabaho kung marami bang tao ang train na nasakyan mo papunta ng Sendai. So, Sendai ni iku densha wa shito ga do desu ka? So, kapag tinanong nila na do desu ka, so meaning ang tinatanong nila ay kung gaano or kamusta ba ang kalagayan or kung gaano ba karami ang tao sa loob ng train na tinutukoy nila. So, ngayon ay sasagutin mo ito na kondeimasu. Kapag sinabi mo na kondeimasu, ang ibig sabihin yan ay crowded. So, maraming tao sa train na papunta sa Sendai. So, ida-direct mo lang ang pagsagot na kondeimasu or shitoga kondeimasu. Ngunit kapag kondeimasu lang po ang sinabi nyo ay wala pong problema yan dahil naintindihan or maiintindihan nila yan na ang tinutukoy mo ay maraming tao sa densya. Kahit na hindi ka pa gumamit ng word or subject na shito. Kasi ang kondeimasu, ang meaning niyan ay crowded. So, kahit na kondeimasu lang ang isasagot mo ay okay na po yan. Or kung gusto nyo ay lagyan nyo rin ng shitoga kondeimasu. So, ngunit redundant na po ang shitoga kondeimasu, kaya kondeimasu na lang po ang isagot ninyo. So, kapag marinig nyo ang salita na kondeimasu, so yan ay alam nyo na ang tinutukoy niya ay maraming tao. So, crowded ang lugar na kanyang tinutukoy or kanyang napuntahan. Subalit, alam nyo po ba na ang kondeimasu ay or ang komu ay marami pong meaning. Ngunit hindi po natin tatalakayin yan sa video ito. So, tatalakayin lang natin yan sa susunod nating video. So, ganito po ang paraan para mas masaulo or ma-memorize nyo ang mga words. Dapat ay isa-isa lang para hindi po mag-overload ang inyong isipan. So, isa-isa lang at least ay madaling ma-absorb ng inyong mind at madali nyo ma-memorize or hindi nyo ito madaling makalimutan. Kaya, paisa-isa lang po tayo sa ating lesson.
So, kaya nga tinatawag natin itong vocabulary series dahil series po na paunti-unti siya. So, paisa-isa lang po bawat lesson na tinutukoy natin dito para naman po ay talagang ma-absorb nyo po. So, kaya kondemas po ang gamitin nyo para ma-practice po ninyo ang salitang iyan tuwing tinutukoy nyo na maraming tao ang lugar na pinuntahan ninyo or tuwing sasagot kayo sa tanong na kung gaano ba karami ang tao at ang ibig nyong sabihin ay maraming tao. So, kondemas po ang isasagot ninyo. So, sana po ay magamit nyo ito in your Japanese conversation with your boss or your co-workers, Japanese co-workers or Japanese friends. So, yun lamang po. Follow for more. Thanks for watching. Bye!